Si Ray White ay naging ulila sa murang edad dahil sa malawakang digmaan sa kanyang kaharian, at isang araw ay natagpuan sa loob ng isang kagubatan ng isa sa pinakamalakas na ice mage ng bansa na nagngangalang Lydia. Dinala niya siya pabalik sa kanyang kampo ng hukbo kung saan inalagaan nila siya habang siya ay nagpapahinga at nagpapanumbalik ng kanyang lakas. Pagkagising pa lang ni Ray, parang gusto na niya si Lydia, na sa huli ay nagpa siya na panatilihin siyang apprentice at susunod na Ice Blade Sorcerer kapag wala na siya. Nag-training na si Ray sa isa pang lalaking nagngangalang Howard, at mahal niya ang kanyang unit ng higit sa anupaman habang kinakalaban niya ang mga kaaway sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang ice magic, na ikinagulat ng ibang tao dahil hindi madaling kontrolin ang ice magic. Isang araw, gayunpaman, naging mainit ang labanan, at kapwa nasugatan sina Lydia at Howard. Sinubukan ni Ray na iligtas si Howard ngunit nasawi siya sa harap ng kanyang mga mata habang si Lydia ay paralisado sa ibaba ng kanyang baywang sa buong buhay niya. Ang traumatikong karanasang ito ay naging dahilan upang mawalan siya ng kontrol sa kanyang mahika habang naglalabas siya ng malaking ice blast sa lahat ng dako. Ilang taon na ang lumipas, at si Ray ay pumunta sa Arnold Academy, ang pinakamagandang paaralan sa buong kaharian na nagtuturo ng sorcerer magic sa mga maharlika at mga inapo ng mga sorcerers. Si Ray, gayunpaman, ang naging pinakaunang tao sa kasaysayan ng paaralang ito na nag-enroll kahit na isang ordinaryong tao lang. Dumating siya sa academy at agad na humanga sa kadakilaan ng paaralan. Isang grupo ng mga lalaki ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa likuran, at nang siya ay lumingon, nakita niya ang apat na lalaki na nakatayo roon at ang kanilang pinuno, na ang pangalan ay Berto, ay nagpapatuloy na insultuhin si Ray batay sa kanyang karaniwang pinagalingan. Hindi nawawala ang pagiging cool ni Ray at mahinahong tumugon na gusto pa rin niyang matuto ng maraming bagay mula sa academy na ito, na ikinagalit ni Berto, na nag-udyok sa kanya na subukang sunggaban si Ray. Mabilis na iniwasan ni Ray ang kanyang mga kamay, at bago pa man magawa ni Berto ang anuman, hinarang siya ng isang babaeng may pulang buhok na may ponytail sa magkabilang bahagi na nagngangalang Amelia Rose. Mula sa mga reaksyon ng mga nanonood, hinuhusgahan ni Ray na ang babaeng ito ay dapat na isang espesyal na tao kahit na sa mga maharlika, at siya ay naging tama. Si Amelia ay ang pinakamatandang anak na babae ng pinakamalakas sa tatlong noble house at isang matalinong sorcerer. Lumapit siya kay Ray at sinabi na ang sino mang may sapat na kakayahan upang makapasa sa pagsusulit ay karapat-dapat sa isang posisyon sa paaralan na ito, anuman ang kanyang pinagmulan. Galit na galit si Berto, ngunit agad niyang iniwan ang sitwasyon. Pinasasalamatan ni Ray si Amelia, at ipinakilala nila ang kanilang mga sarili, na nagdulot ng isang hindi malamang na pagkakaibigan sa pinakamababa at pinakamataas sa hierarchy ng mundong ito. Pumasok si Ray sa silid-aralan at nakilala ang kanyang guro sa klase na si Helena, na itinuro siya sa kanyang upuan. Ipinaliwanag ni Helena ang fenomeno ng magic at kung paano ito ginagamit. Ipinaliwanag din niya ang 5 magkakaibang ranggo sa sorcery, tanso, pilak, ginto, platinum, at ang pinakamataas na ranggo, na 7 sorcerer lamang ang nakakamit ang grand. Muling pinutol ni Berto ang klase at tinanong si Helena kung bakit may isang ordinaryong tao sa paaralan na nagsusumikap para sa kahusayan at gumagawa ng mahuhusay na sorcerer, kung saan mainit na sinagot ni Helena na hindi nila pwedeng hatulan ang isang sorcerer ayon sa kanyang pinagalingan, dahil ang isang sorcerer ay maaari lamang husgahan batay sa kanilang mga kakayahan. Susunod, ipinaliwanag ni Helena ang mga pangunahing kaalaman sa sorcery at ipinaliwanag na mayroong 5 pangunahing elemento, solid, likido, gas, at plasma. Pagkatapos ay nagpakita siya ng isang halimbawa ng sorcery sa pamamagitan ng paggawa ng isang bungkus ng mga rosas na gawa sa yelo. Sinabihan niya ang klase na gawin ang ginawa niya, at si Amelia ay nakagawa ng isang magandang glass na rosas, samantalang si Ray ay gumagawa lamang ng isang ice cube, na nagresulta sa pagtawa ng klase sa kanya. Nang maglaon, pumunta si Ray sa silid-aklatan at nakipagkita sa isa sa mga babae na nagpahayag ng kanyang interes sa pananaliksik ng isang sorcerer na tinatawag na Dr. Asworth. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Elise at umupo kasama si Ray, na nagpapaliwanag na noon pa man ay mahal na niya ang pananaliksik ni Dr. Asworth. Nagsisimula silang mag-usap nang magtanong si Ray tungkol sa kanyang hoodie, na sinagot ni Elise na hindi niya gusto ang kanyang mga tainga dahil siya ay isang half-elf. Tiniyak ni Ray sa kanya na ang kanyang mga tainga ay mukhang maganda, na nagdudulot ng isang ngiti sa kanyang mukha at nagsimula ang pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang ito.
Si Ray ay bumalik sa kanyang dorm mamaya upang makahanap ng ibang lalaki na naghihintay sa kanya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Levi at sinabing hindi siya tulad ng ibang maharlika, at walang pakialam kung ordinaryong tao man siya or hindi. Kalaunan ang dalawang lalaki ay naging mabuting magkaibigan. Kinaumagahan, habang nasa isang morning jogging, nakita ni Ray ang isang third-year student na nagngangalang Rebecca at nakipag-ugnayan din sa kanya. Kinabukasan, sa kanyang paglalakbay upang makilala ang isa sa kanyang mga dating kakilala, si Abigail, bigla niyang nakabangga ang isang babae na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang Clarissa. Nagtanong si Ray tungkol sa kanyang pamilya, kung saan si Clarissa ay tumugon na ito ay medyo sikat sa mga nobles, ngunit bago siya makapagpaliwanag ng higit pa, kailangan niyang umalis agad dahil sa isang gawaing bahay na kailangan niyang gawin. Nakipagkita siya kay Abigail at kalaunan ay pumunta siya sa kanyang mga aralin sa swordsmanship kung saan kailangan niyang makipag-spar kay Berto. Nagsisimula ang session, at ginamit ni Berto ang kanyang buong lakas para talunin si Ray, ngunit matikas na pinalihis ni Ray ang kanyang atake. Nagalit dito si Berto, na naglunsad ng malakas na pag-atake, ngunit sa sorpresa ng lahat, ganap na winasak ni Ray ang espadang kahoy ni Berto gamit ang sarili niyang pag-atake, na nanalo sa labanan sa loob ng ilang segundo. Kinabukasan, pumunta si Ray sa Environmental Research Club na puno ng mga matipunong lalaki na nakaupo sa paligid na nakasaplot. Si Levi ay bahagi din ng club na ito, at nais ni Ray na sumali dito. Ang mga lalaking ito sa una ay tinatanggal siya dahil, ayon sa kanila, siya ay masyadong payat, ngunit kapag tinanggal niya ang kanyang mga damit, ang mga muscle nito ay kagaya ni Rendon Labrador, na nagpahanga sa kanila. Ipinakita rin ni Ray sa kanila ang isang gintong hunter card na mayroon siya, na isang napakabihirang card at isang nakakagulat na bagay na taglayin ng isang ordinaryong tao. Tinatanggap siya ng Environmental Research Club ngunit hindi pa siya tapos. Gusto niyang sumali sa higit sa isang club. Kaya pumunta si Ray sa headquarters ng garden ng club, na pinamumunuan ng third-year student na si Rebecca. Mahinahon siyang pumasok sa silid na puno ng mga babae na nakaupo at umiinom ng tsaa. Umupo si Ray at humingi ng pahintulot kay Rebecca na sumali sa club. Mukhang wala siyang anumang problema, ngunit ang isa sa kanyang mga kaibigan na nagngangalang Lina ay bumangon at kinontra ang aplikasyon, na sinasabing si Ray ay dumating dito na may lihim na motibo at na siya mismo ay may gusto kay Rebecca. Tinitiyak sa kanya ni Ray na hindi ito ang kaso, ngunit hindi siya pinaniniwalaan ni Lina. Iginagalang ni Rebecca ang mga opinyon ni Lina at sinabihan siyang husgahan si Ray batay sa kanyang trabaho. Kaya, dinala ni Lina si Ray sa terrace at binigyan siya ng trabahong gumawa ng hardin ng bulaklak sa loob ng 7 araw. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang mahirap na gawain na gampanan. Bilang una, kailangan niyang alisin ang bawat solong butil ng damo mula sa bubong, at pagkatapos lamang ay maaari siyang magsimulang magtrabaho patungo sa paglalatag ng pundasyon. Nakakapagod ang trabaho pero determinado si Ray kaya sa loob lang ng isang araw ay natanggal na niya lahat ng damo sa bubong. Kinabukasan, nagsimula siyang mag-araro ng lupa upang maghanda para sa pagtatanim. Sa ikatlong araw, nagsimula siyang maglatag ng mga brick wall upang lumikha ng boundary, at sa araw na iyon, maging si Rebecca ay dumating upang tingnan ang kanyang pag-unlad at binigyan pa siya ng isang fruit sandwich, na medyo ikinatuwa niya. Nang maglaon, humihingi si Rebecca ng pahintulot na hawakan ang kanyang mga muscles dahil hindi pa siya nakahawak sa mga muscles ng lalaki dati. Pumayag si Ray, at mukhang humanga si Rebecca sa kanyang pangangatawan. Ang buong palitan na ito ay pinapanood ng marami sa kanyang mga kaklase mula sa kabilang gusali kasama si Amelia. Kinabukasan, nakumpleto niya ang hardin, at laking gulat ni Lina, dahil hindi lang siya gumawa ng hardin, ginawa niya ito bago ang deadline. Pinuri niya siya at inaprubahan ang kanyang aplikasyon para sumali sa garden ng club, na ginagawa siyang opisyal na miyembro. Sa pagbabalik ni Ray sa kanyang dorm, nakasalubong niya si Clarissa, na pinagmamasdan ng ilan sa mga insekto sa lupa. Siya ay lumapit sa kanya, at siya ay tila nalilito dahil siya ay isang maharlika na mahilig sa mga insekto, samantalang ang ibang mga maharlika ay nasisiyahan sa mas magagandang hayop tulad ng mga kabayo, aso, at kuneho. Tiniyak sa kanya ni Ray na walang masama sa pagkagusto sa mga insekto, dahil mahal na mahal niya ang mga ito. Ito ay lubos na nagpapasaya sa kanya at nagpapatibay sa mapagkaibigang ugnayan sa pagitan nila.
Kinabukasan, pumasok si Ray sa paaralan at nakipagkita kay Abigail na nagpaalam sa kanya tungkol sa posibilidad ng isang espesyaliya mula sa kaharian na nagtatrabaho ng palihim bilang isang estudyante. Sinabi ni Abigail sa kanya na napakahalagang mahanap ang espesyaliya, dahil maraming impormasyon ang maaaring mali kung makakatakas ang espesyaliya. Pagkatapos ay pumunta si Ray sa kanyang pang-araw-araw na lektura, kung saan hinihiling sa kanya ng guro na ipaliwanag ang mga antas ng sorcery, kung saan ipinaliwanag niya na mayroong 3 antas, mababa, kalagitnaan, at antas ng saint na sorcery. Bukod doon, si Ray ay nagtatapos sa pagpapaliwanag ng iba't ibang uri ng chain sorcery pati na rin sa detalye, na nagpahanga sa buong klase. Sinabi ni Helena sa klase na malapit nang magsimula ang praktikal na pagsasanay, kaya hiniling niya sa kanila na bumuo ng isang grupo sa kanilang sarili. Malinaw na nakikipagtulungan si Ray kay Levi, ngunit kailangan din nila ng mas maraming miyembro. Kaya, tinanong niya kung gusto ni Elise na sumali sa kanilang koponan, na masaya niyang tinanggap. Ngunit pagkatapos sa pagtataka ng lahat, lumapit si Amelia kay Ray at tinanong sila kung maaari rin siyang sumali. Sumasang-ayon si Ray sa loob ng 1 segundo, at sa makatuwid ang mga koponan ay nabuo. Kinabukasan, pumunta sila sa kagubatan, at ang kanilang gawain ay mabuhay sa loob ng 24 na oras nang hindi humihingi ng tulong, dahil ang kagubatan ay puno ng mga halimaw. Pumasok ang koponan ni Ray, at hinati nila ang gawain sa kanilang sarili. Habang naglalakad, nakasalubong ni Elise ang isang higanteng bubuyog, ngunit bago siya ma-atake ng bubuyog, kumalon si Ray sa harap niya at hiniwa ang bubuyog sa 2 gamit ang isang indayog ng kanyang espada, na nagpahanga sa kanilang 3. Nang maglaon, tinatalo niya ang anumang mga halimaw na nakatagpo nila ng napakadali. Kinabukasan, habang sinusubukan nilang hanapin ang daan palabas ng kagubatan, nakarinig sila ng sigaw, kaya tumakbo si Ray patungo dito. Nalaman niyang may problema ang koponan ni Berto habang kaharap ang isang higanteng halimaw na insekto. Ang natitira sa kanyang koponan ay naipit na sa isang puno, at si Berto mismo ay nasa kanyang likod na nanginginig. Tumakbo si Ray patungo sa halimaw habang ang halimaw ay dumura ng malapot na likido patungo sa kanya, na kanyang iniwasan ng may kahangahangang katumpakan, na ikinagulat ni Berto. Tumalo si Ray sa ere at sinaksak ang halimaw sa pagitan ng mga mata, na tinalo siya sa isang iglap. Dumating din doon ang koponan ni Ray, at sinimulan nilang tulungan ang iba na makaalis sa kanilang mga tali. Ang isang tao na nagtatago sa isang puno ay gumawa ng mahika sa natalong halimaw, binubuhay muli ang halimaw upang lumaban muli. Ang muling nabuhay na halimaw ay tila mas malakas kaysa dati, ngunit hindi nagaksaya ng sandali si Ray at inatake siya ng kanyang espada. Nakapagtataka, napigilan ng halimaw ang kanyang pag-atake, na nagpahanga kay Ray. Inaatake ng halimaw si Ray sa pagkakataong ito, ngunit nagawa niyang harangan ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang espada, at pareho silang nagpapalakasan. Nagulat si Ray sa kanyang lakas, at pinaghihinalaang may foul play kung bakit nagkaroon ng napakalakas na halimaw sa isang gubat para sa mga baguhang sorcerers. Si Ray ay umatras, ngunit ang kanyang mga kaibigan ang nangunguna at naghahanda sa pag-atake sa halimaw. Ginamit ni Amelia ang kanyang flame magic para maglagay ng pader sa pagitan ni Ray at ng halimaw, habang ginagamit ni Levi ang kanyang malupit na lakas para kumuha ng malaking bato at ihagis ito sa halimaw. Ginamit ni Elise ang kanyang mahika ng hangin upang pilitin ang malaking bato na tamaan ang halimaw ng may malakas na puwersa, na nawalan ng balanse, at sinamantala ni Ray ang pagkakataong tamaan ang halimaw, hinati ito sa kalahati. Lahat ay naging masaya para kay Ray, ngunit si Elise ay natakot sa napakalakas na halimaw at labis na nanginginig. Binuhat siya ni Ray sa kanyang likuran at dinala sa pangunahing palapag ng paaralan. Ang mga resulta ay inilabas, at ang koponan ni Ray ay nanalo sa kompetisyon sa isang malaking margin, ngunit madaling napansin ni Ray na wala sa mga mag-aaral ang natutuwa sa isang ordinaryong tao na nanalo sa isang kompetisyon. Hindi naman gaanong nabahali si Ray dahil nakasanayan na niya ito. Kinabukasan bumalik siya upang bisitahin ang kanyang master, na lumabas na walang iba kundi si Lydia mismo. Itinuro niya kay Ray ang lahat ng nalalaman niya ngayon simula pa noong bata pa siya. Binati niya ito, at umupo sila para uminom ng tsaa at cake. Ipinaliwanag ni Lydia na siya ay gumagawa ng bagong pananaliksik, at sa pagkakataong ito ang pananaliksik ay naglalayong sa pinakamahalagang sangkap sa sinumang tao, ang kanilang utak. Nagpapakita siya ng interes sa pagsisikap na maunawaan ang higit pa, kaya ipinaliwanag niya sa kanya ang kanyang pananaliksik ng detalyado.
Pagkatapos nito, inilabas ni Ray ang naka-wheelchair na si Lydia para mamasyal sa kakahuyan. Habang naruroon, pinag-uusapan nila ang tungkol sa buhay, at tila interesado siyang malaman ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Sinabi ni Ray sa kanya na nagkaroon siya ng ilang mga kaibigan, na natutuwa siyang marinig. Sinabi ni Lydia sa kanya na pangalagaan ang kanyang sarili at ang mga taong nakapaligid sa kanya, at binigyan siya ng isang maliit na aklat na isinulat niya para sa kanya bilang regalo sa pamamaalam. Kinabukasan, habang tumatakbo, nakita ni Ray si Elise na pupunta sa library para mag-aral. Kaya tinanong siya ni Ray kung maaari niya itong samahan. Nagulat dito si Elise, at nahihiya siya ngunit sinabi niyang oo. Pumunta sila at nagpalit ng damit, at pagkatapos ay sabay silang pumunta sa library. Nakakuha si Elise ng isa pang libro tungkol sa mga eksperimento ni Lydia, samantalang binabasa niya ang aklat na ibinigay sa kanya ni Lydia kahapon. Nang lumipat sila sa labas, nakita nila si Clarissa, na tila nasa library din. Niyaya siya ni Ray na mag-lunch kasama sila, na tinanggap naman niya. Sa tanghalian, kapwa naging matalik na magkaibigan sina Clarissa at Elise. Naghiwalay silang lahat, at uuwi na sana si Ray nang mag-isa habang magkasama sina Clarissa at Alisa, ngunit bago siya makaalis, nakita niya si Amelia na lumabas sa karwahe. Binati niya ito, at ipinaliwanag ni Amelia sa kanya na nasa isang pulong ng pamilya siya. Magkasama silang naglalakad sa isang kalapit na parke, at ikinwento ni Ray sa kanya ang tungkol sa araw nila ni Clarissa at Alisa. Halatang nagseselo si Amelia at hiniling kay Ray na lumabas kasama niya sa mismong sandaling iyon, na tinanggap ni Ray nang walang anumang problema. Pumunta sila sa isang mall kung saan sumusubok siya ng ilang damit para husgahan ni Ray, at minsan, tumakbo pa siya palabas ng dressing room na naka-undergarment lang dahil natakot siya sa gagamba. Sa pangkalahatan, naging maayos ang date, at sabay silang naglalakad pabalik sa paaralan. Papalubog na ang araw, ngunit si Ray ay tinawag ni Helena, na nag-alok sa kanya ng tsaa at sinabi sa kanya na talagang ikinalulungkot niya ang malupit na pagtrato sa kanya dahil lamang siya ay isang ordinaryong tao. Tiniyak sa kanya ni Ray na hindi ito nakakabahala sa kanya, ngunit ipinangako ni Helena na mas magsisikap siya ngayon. Higit sa lahat, susubukan niya ang kanyang makakaya upang maging isang mahusay na guro para sa kanya. Nagpasalamat si Ray at bumalik sa kanyang dorm, ngunit ang pag-iisip tungkol sa especially iya sa paaralan ay bumabagabag pa rin sa kanya. Kinabukasan, gumugol si Ray ng ilang oras sa kanyang workout buddy na si Levi na nag-imbite sa kanya na mamili ng ilang protein shake pagkatapos ng klase, ngunit magalang na tumanggi si Ray, na sinasabing kailangan niyang puntahan si Rebecca dahil inimbitahan siya nito sa garden ng club. Pumunta siya sa club kung saan pinagtitimplahan siya nito ng masarap na tsaa bago siya dinala sa labas sa terrace garden. Doon, ipinakita ni Rebecca sa kanya ang isang grupo ng mga napakakagiliw-giliw na halaman na may ilang mahiwagang kapangyarihan sa loob ng mga ito, kabilang ang mga carnivorous na halaman na nagpainteresado sa kanya. Tumingin si Rebecca sa kanya at nagpasalamat sa pagiging kaibigan niya. Ayon sa kanya, kahit na lahat ng tao sa club ay talagang mabait, nahihirapan siyang makipag-usap sa kanila. Dagdag pa, hindi niya kailanman natuturuan ang mga ito ng mga bagay na tulad nito dahil hindi sila interesado. Sinabi ni Ray sa kanya na siya ay tunay na interesado at gustong-gusto niyang malaman ang lahat ng impormasyong ito mula sa kanya, na ikinatuwa ni Rebecca. Kinabukasan, pumunta siya sa sword practice sa main ground kung saan nakikipaglaban si Amelia. Ang kanyang kalaban ay tila isang random na babae mula sa klase na nahihirapang makipaglaban kay Amelia. Patuloy niyang itinutulak siya paatras bago naghatid ng panghuling pag-atake, na pinilit na mabitawan ang espada mula sa kamay ng kalaban at nanalo sa laban. Agad siyang lumingon sa instructor, habang ang mga taong nakapaligid sa kanya ay nagbubuni at hinihiling sa kanya na itapat siya laban kay Ray. Ang instructor ay tila nag-aalangan dahil si Amelia ay isa sa pinakamalakas na estudyante, at si Ray ay hindi masyadong mahusay sa magic, ngunit si Amelia ay diretsyong nagtanong kay Ray kung may problema siya dito. Sumagot si Ray na wala siyang anumang problema at pumasok siya sa fighting ground. Nagsimula ang labanan, at sumugod si Amelia para sa isang pag-atake, na madaling hineranggan ni Ray. Habang siya ay tumalikod at nagsimulang magpakawalan ng mga pag-atake, lahat ay hineranggan ni Ray, na pagtanto niya na kahit na ang kanyang mga pag-atake ay hindi nagdadala ng gaanong kapangyarihan, siya ay talagang napakabilis at maliksi.
Sila ay umatras at nagpas siyang pumasok muli para sa isang sagupaan habang pinupuri ni Amelia ang kanyang pagiging swordsman, bago muling maglunsad ng isa pang pag-atake. Patuloy siya sa opens iba habang hinaharangan at nire-redirect ni Ray ang kanyang mga pag-atake. Biglang, ang labanang ito ay nagsimulang ipaalala kay Ray ang kanyang pagsasanay kasama ang kanyang ama, na nagtuturo sa kanya sa loob ng kagubatan. Biglang-bigla, nire-redirect niya ang kanyang pag-atake bago maglunsad ng kanyang napakalakas na pag-atake ngunit huminto sa huling sandali, napagtanto na sasaktan nito si Amelia, at ibinaba ang kanyang espada. Laking gulat ng lahat, pati na si Amelia, at sinabi ng instructor na siya ang nanalo sa laban. Bumangon siya at nakipagkamay kay Amelia habang tinatanong siya nito kung bakit siya tumigil bago siya inatake. Mamaya sa hapong iyon, magkasama silang nagtanghalian habang tinutuya siya ni Levi para sa karagdagang impormasyon. Ikinuwento ni Ray sa kanila ang tungkol sa buhay niya bago pumasok sa academy na ito, at kung paano siya nagsanay noon sa gubat. Biglang lumapit si Berto, ang mayabang na maharlika, sa kanyang mesa at pinaghahampas ang kanyang kamao habang hinahamon si Ray na makipagduel sa kanya. Sinusuportahan siya ng kanyang mga tropa mula sa likuran, sinabihan si Ray na huwag maging duwag at labanan ang kanilang pinuno kung sa tingin niya ay napakahusay niya. Pinunasan ni Ray ang kanyang bibig at tinanggap ang tunggalian. Nang maglaon, lahat sila ay lumipat malapit sa isang kagubatan kung saan parehong naghahanda sina Ray at Berto para sa kanilang tunggalian. Sinabi ni Clarissa na tila sila ay nasa loob ng isang magic barrier, na pumipigil sa sino man na lumabas, at kahit ang kanilang mga boses ay hindi maririnig mula sa labas. Hiniling ni Ray ang mga patakaran, at hinagisan siya ni Berto ng isang espada bago sabihin sa kanya na walang mga patakaran. Bumunot si Berto ng isang tunay na espada mula sa kaluban, na ikinagulat ng lahat, kasama ang sarili niyang mga tropa na nag-iisip na ito ay magiging isang kunwaring tunggalian tulad ng kanilang ginagawa dati. Bago pa man makuha ni Ray ang espada, inatake siya ni Berto, ngunit iniwasan niya ang atake bago kinuha ang espada. Tila galit na galit si Berto kay Ray at sinabi sa kanya na tatapusin niya siya at sasabak para sa isa pang pag-atake, para lang umatras si Ray, na iniiwasan ang pag-atake. Labis na nagalit si Berto at sinabihan siyang huminto sa pagtakbo bago gamitin ang kanyang mahika upang lumikha ng mga bowl ang apoy, na ibinato niya sa kanya habang iniiwasan ni Ray ang mga ito ng paisa-isa. Ibinato niya ang isa pang bowl ang apoy ng diretso kay Ray, na hindi niya naiwasan sa oras, kaya pa-impel niya itong hinampens na ikinagulat nilang lahat. Medyo nawala na sa katinoan si Berto at nagsimulang lumikha ng firewall, na iniiwasan ni Ray at nagsimulang tumakbo palapit sa kanya habang naglulunsad siya ng maraming mga fireballs sa kanya. Isang huling fireball ang ibinato niya sa kanya, na muling sinira ni Ray, na ikinagulat ni Berto habang sinimulan niyang sabihin na si Ray ay pwedeng anak sa labas ng isang maharlika, dahil walang paraan na magagawa ito ng isang ordinaryong tao. Itinuro ni Ray ang kanyang espada sa kanya at sinabihan siyang aminin ang pagkatalo, ngunit may iba pang plano si Berto habang ginagamit niya ang isa sa kanyang pinakamalaking pag-atake kay Ray, na lumilikha ng nagninangas na dragon na sumugod sa kanya. Ngunit sinira lang ito ni Ray sa dalawa, ganap na pinawalang bisa ang mahika. Napaluhod si Berto at nagsimulang umiyak ng kaunti habang sinasabi sa kanya ni Amelia na kailangan din niyang turuan siya kung paano ito gawin. Ngunit bago pa man siya makagalaw, biglang bomb alot sa lugar ang isang gravity magic, na pumipilit sa lahat maliban kay Ray na dumapa sa lupa. Biglang, isang boses ang tumawag mula sa kagubatan habang ang isang nakahod na figure ay lumabas mula rito, na nagsasabi sa kanila na sila ay isasakripisyo para sa higit na kabutihan. Lumapit ang figure at sa wakas ay nagpapakita ng sarili sa pamamagitan ng paghila pababa ng hood na ikinagulat ng lahat dahil ito ay walang iba kundi si Teacher Helena mismo. Napagtanto ni Ray na siya ang nasa likod ng lahat ng kakaibang nangyayari, tulad ng mga halimaw sa loob ng kagubatan, na tiyak na kinokontrol niya para dukutin ang mga estudyante. Nang malaman niya na ginagamit niya ang kanilang utak para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral tungkol sa sorcery, humanga siya sa mga kasanayan sa pag-obserba ni Ray ngunit sinabi niya sa kanya na wala silang silbi sa harap niya, dahil alam niyang magaling lang si Ray sa malapitang labanan. Kaya ang kailangan lang niyang gawin ay panatilihin siya sa malayo. Ginagamit niya ang kanyang mahika upang lumikha ng naglalagablab na ahas at inilunsad ito kay Ray, na umiwas sa isa sa kanila bago gumulong palayo sa isa.
Sinimulan siyang habulin ng mga ahas ng apoy, ngunit patuloy siyang tumatakbo palayo bago maumay si Helena at ibalik ang pag-atake sa kanyang mga kaibigan na walang magawa sa lupa. Agad na nagpasya si Rey na kailangan niyang gawin ang lahat at gamitin ang kanyang mga lihim na kapangyarihan ng mahika at lumikha ng yelo sa paligid niya, gumawa ng isang pader sa harap ng kanyang mga kaibigan, iniligtas silang lahat bago maging asol ang kanyang buhok at tumawag siya ng isang grupo ng mga ice blades sa paligid niya. Si Helena ay natakot dito dahil ayon sa alamat, ang Ice Blade Sorcerer ay nawala sa huling digmaan. Ngunit sinagot ni Rey na kahit nawala ang Ice Blade Sorcerer, ipinasa niya ang kanyang titulo na ngayon ay naipasa na kay Rey. Nawala ng kontrol si Helena at pinaulanan siya ng malaking bola ng apoy, ngunit gumagamit lang si Rey ng isang Ice Blade upang basagin ang bola. Agad na ginamit ni Helena ang kanyang pinakamakapangyarihang magic, na lumilikha ng malaking dragon ng purple energy at pinasabog ito kay Rey, ngunit nagawa ni Rey na ipawalang bisa ang magic sa pamamagitan ng pagsasabi ng ilang mga enchantment. Labis na nabigla si Helena dahil hindi siya makapaniwala sa nangyayari at sinubukang maglunsad ng huling pag-atake, na nahorang ng espada bago tumakbo palayo si Helena. Tinutukan siya ni Rey at tinutukan siya ng mga ice blades nito, tinusok siya sa ilan sa kanyang mga paa, pinatumba siya habang gumagapang pabalik at nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Sinimulan na sabihin ni Helena sa kanya na kaya niya itong palakasin, at sabihin sa kanya ang lahat ng mga sikreto ng mahika na natutunan niya pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon, bago gumawa ng palihim na pag-atake at sinubukang sunugin siya ng buhay ngunit nabigo ito ng husto. Tiningnan siya ni Rey na may habag sa mga mata. Naglabas siya ng espada at tatapusin na sana siya nang bigla nitong hinugot ang isang susi mula sa kanyang kwintas at sinaksak ito sa kanyang utak, naglabas ng likido sa loob na nagsimulang magbago sa kanya bilang isang halimaw na nilalang na nakakagulat na kamukha ng isang Shinigami. Ang circular magical barrier ay nawawala, at ang mga tao sa loob nito ay dahan-daang bumangon habang ang gravity magic ay huminto sa paggana. Tinitingnan ni Amelia si Rey habang tumatalon siya sa hangin at nakipagsagupaan kay Helena, at ibinagsak siya pabalik sa lupa sa tulong ng kanyang espada. Nagalit si Helena at ginamit ang kanyang furry blast kay Rey, na madali niyang hinaranggan bago gumawa ng isang grupo ng mga ice blade na lubos na nagpagulat kay Helena dahil hindi niya alam na makakagawa siya ng napakaraming armas ng sabay-sabay. Sinubukan niyang pigilan ang mga pag-atake nito at pinasabog siya ng malaking fireball, na kaya pigilan ni Rey sa mga landas nito at tuluyang nawasak ito nang hindi man lang nahawakan. Nagsabi siya ng ilang mga salita sa kanyang propesor, na kung saan ay hindi talaga mahalaga, at sinabi ni Rey na nagpapasalamat parent siya sa kanya. Ngunit sa huli, nagpa siya ang propesor na ilagay ang lahat sa kanyang huling pagsisikap na talunin si Rey. Mabilis siyang lumikha ng isang grupo ng mga dark energy na kamay na inilunsad niya kay Rey, ngunit pinaulanan siya ng mga ice blades na sumisira sa mga dark magic na kamay. Sinubukan niyang muli ang parehong pag-atake, ngunit nagawang ipawalang bisa ito ni Rey habang napagtanto ni Amelia at ng iba pa na si Rey ay unti-unting natatakpan ng yelo at nagyayelo ang buong katawan. Si Helena ay tumalon sa kanya at sinubukang atakihin siya, ngunit hinarang ni Rey ang pag-atake gamit ang kanyang espada, na nagpatambo sa kanya. Napagtanto ni Helena na si Rey ay wala sa ganap na kontrol sa kanyang mga kapangyarihan at tumalon patungo kay Rey na may napakalaking pag-atake, habang may dugo si Rey mula sa kanyang ilong. Sinubukan ni Rey na harangan ang kanyang pag-atake, ngunit matagumpay niyang nabasag ang kanyang talem habang si Amelia ay mukhang takot na takot. Gayunpaman, si Rey ay may isang huling trick na hindi pa niya naipapakita sa kanya, at ginagamit niya ito upang lumikha ng isang blizzard sa paligid ni Helena, na ikinagulat niya at nagulat siya na bomb alot sa kanya ng buo. Sa pagtatapos ng blizzard, siya ay ganap na nagyelo hanggang sa kasawian na may ilang mga rosas na tumutubo sa kanyang icicle body para sa aesthetic na layunin, at si Rey ay nakahinga ng maluwag dahil tapos na ang laban. Kaagad pagkatapos, napaluhod si Rey dahil sa pagod at bumalik sa kanyang normal na anyo habang tila masaya na nailigtas niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan at walang nasaktan. Nagising siya sa isang dormitoryo sa ospital at nakitang nakatingin sa kanya ang mukha ni Lydia, habang ipinapahayag nito ang kanyang kaligayahan at kaginhawaan nang malaman na okay si Rey. Lumapit si Abigail sa kanya at sinabihan siyang huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay dahil ligtas at maayos ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Salamat sa kanya, wala man lang gasgas ang katawan nila.
Sinabi niya sa kanya na siya ay gumawa ng isang mahusay na trabaho, at kahit na si Lydia ay tinapik ang kanyang ulo, na sinasabi sa kanya na siya ay pinagmamalaki niya at iniimbitahan siya sa kanyang bahay tuwing siya ay walang gagawin. Sinabi ni Abigail kay Ray na ang kanyang mga kaibigan ay naghihintay sa labas upang salubungin siya at lumabas ng silid na agad na pinasok ng lahat ng kanyang mga kaibigan na ganap na nakapaligid sa kanyang kama. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang mga kaibigan sa paglihim ng kanyang buhay sa kanila, at ipinaliwanag niya na isa siya sa 7 Grand Sorcerers na kilala bilang mga Ice Blade Sorcerer. Ipinaalam niya sa kanila na siya ay bahagi ng Great War na nangyari ilang taon na ang nakakaraan, ngunit nawalan ng kontrol at pinasabog ang lahat. Dahil lang kay Lydia kaya niya na-control ang sarili niya. Ito ang dahilan kung bakit palagi niyang pinipigilan ang kanyang mga kakayahan sa mahika, at iyon ang dahilan kung bakit siya ay napakasama sa magic. Sinabi ni Ray sa kanila na siya ay kumitil ng maraming buhay sa nakaraan at ang kanyang mga kamay ay may bahid ng dugo, kaya maiintindihan niya kung ayaw na nilang maging kaibigan siya. Ngunit lahat sila ay tinitiyak sa kanya na pinagkakatiwalaan nila siya sa kanilang buhay, at alam na siya ay talagang mabait na tao na hindi gagawa ng anumang masama. Nang gabing iyon, nang wala na ang lahat, pinasok ni Berto ang silid ni Ray ngunit nadatnan siyang nakabangon na sa kanyang kama. Sinalubong siya ni Ray ng nakangiting mukha at tinanong kung bakit siya nandito. Tumingin pa ibaba si Berto na parang nahihiya at sinabing pumunta siya rito para humingi ng tawad sa kanya. Si Ray, gayunpaman, ay isang mabait na tao hindi katulad ko at sinabi niya kay Berto na ang paghingi ng tawad sa isang tao ay nangangailangan ng maraming lakas, at napinatawad niya ito sa anumang bagay na nagawa niya, bago maglabas ng ilang ideal na mga bagay tungkol sa kung paano ipinanganak ang lahat sa parehong paraan, at ang kanilang mga pinanggalingan ay hindi talaga mahalaga. Nagpasalamat sa kanya si Berto, at sinabi ni Ray na walang anuman. Kinabukasan, muling bumalik si Ray sa kanyang klase at nalaman na ang taong papalit kay Propesor Helena ay walang iba kundi ang kanyang dating kasamang si Caroline, na isang babaeng TikTokerist at Instagram influencer. Talagang nag-aalala si Ray na siya ang maging guro sa klase dahil alam niya kung gaano kakaiba ang iniisip niya kung minsan. Kaya pagkatapos sabihin ni Caroline sa kanila ang tungkol sa paligsahan na malapit ng maganap, pumunta si Ray sa opisina ni Abigail at nakiusap sa kanya na tanggalin si Caroline sa kanyang posisyon, dahil ang mga estudyante ngayon ay sapat na ang pagkasira at hindi na nila kailangan ng babaeng tulad para turuan sila. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Abigail na siya lang ang libreng propesor at handang magturo, at iyon ang dahilan kung bakit siya tinanggap nila. Sinabi sa kanya ni Ray na walang magagawa si Caroline kung papaalisin nila siya, nang biglang sumulpat si Caroline sa likod ni Ray at hinaharad siya sa harap mismo ni Abigail nang walang pakialam sa mundo. Mabilis na tumakbo si Ray palayo sa silid, at kinabukasan ay tumayo siya sa rampart sa tabi ni Clarissa kung saan isinulat nila ang mga karapat-dapat na kalaban at manlalaro sa laban na ito, habang ipinakita ni Ray ang kanyang kakaibang kakayahan upang mahulaan ang mga laban, na ikinagulat ni Clarissa. Sa wakas, lumakad si Amelia sa arena at sa loob ng 6 na segundo ay madaling natalo ang kanyang kalaban at umalis sa arena nang walang sinasabi. Lahat ay nagyaya para sa kanya, ngunit hindi siya mukhang masaya, at iniisip ni Ray na ito ay dahil masyadong halata para sa kanya ang tagumpay dahil lahat ng tao sa paligid niya ay medyo basura. Kaya't walang magbibigay sa kanya ng isang mahigpit na kompetisyon na makakatulong sa kanyang paglakas. Nagtapos si Ray na pumunta kay Rebecca at tinanong siya tungkol sa kung ano ang alam niya tungkol sa mga kalaban, at sinabi niya sa kanya ang tungkol sa isang babae na nagngangalang Ariana na karibal ni Amelia. Sila ay naging matalik na magkaibigan sa nakalipas na ilang taon, ngunit ang kanilang pagkakaibigan ay labis na nasira. Kinabukasan, si Ray at ang iba pa niyang mga kaibigan ay naghintay muli sa ramparts, pinapanood ang laban ni Amelia habang tinatalo niya ang kanyang huling kalaban ng napakadali, na nakakuha ng lugar sa paparating na kompetisyon. Ngunit muli, hindi siya mukhang masaya kahit kaunti. Nang gabing iyon, nagpa siya si Ray na tutulungan niya siya at kumuha ng librong ibinigay sa kanya ni Lydia upang patuloy niyang sundin ang kanyang gawain sa pagsasanay kahit na wala siya. Kinabukasan, hinarap ni Ray si Amelia habang naglalakad siya pabalik sa kanyang dorm at tinanong siya kung kontento na ba siya sa kanyang mga tagumpay laban sa mga taong nakalaban niya. Sinabi ni Amelia sa kanya na sa tingin niya ay hindi pa siya handa at sigurado siyang madali siyang matatalo ni Ariana, tulad ng ginawa niya sa huling pagkakataon na nauwi sa pagkasira ng kanilang panghabang buhay na pagkakaibigan.
Ipinakita sa kanya ni Ray ang aklat na ibinigay sa kanya ni Lydia at sinabi sa kanya na halos 1 buwan pa bago ang paligsahan. Kung gusto niya, matutulungan siya nitong magsanay at lumakas. Siyempre, tinanggap ito ni Amelia, pero hindi niya alam kung anong klaseng pagsasanay ang kakaharapin niya. Kinaumagahan, lumabas siya upang salubungin si Ray, na tumalon sa kanyang harapan na may suot na kakaibang maskara at sinabi sa kanya na mula ngayon, siya na ang kanyang master, at susundin niya ang lahat ng sasabihin nito nang walang anumang tanong. Si Amelia ay tila nag-aalangan sa una, ngunit sa isang maliit na pagsigaw, siya ay sumasang-ayon sa kanyang mga kahilingan. Ang unang bagay na sinabi niya sa kanya na gawin ay tumakbo ng 20 kilometro sa paligid ng paaralan nang hindi gumagamit ng anumang mahiwagang kakayahan. Nakatingin si Amelia sa kanya na hindi makapaniwala, sinasabi sa kanya na walang paraan na magagawa niya iyon. Ngunit sinabi ni Ray sa kanya na kailangan niyang gawin ito anuman ang mangyari at wala talaga siyang pagpipilian. Nagsisimula silang tumakbo ng magkasama, at sa pagtatapos ng pagtakbo, napaluhod si Amelia, humihinga ng malalim, dahil hindi siya sanay sa ganitong uri ng pagsasanay. Si Ray ay nagsasabi sa kanya na ngayon ay isang maikling practice run pa lamang at nasimula bukas, ang kanilang aktwal na pagsasanay ay magsisimula. Sinimulan niya itong sanayin ng napakahirap mula sa susunod na araw, pinapagawa siya sa kanya ng weighted one-arm push-up, weighted pull-up, at sinasanay din siya sa sining ng pang-aalipan habang pinapagulong niya ito ng isang malaking bato paakyat sa burol, na kalaunan ay humahampas patungo sa kanya. Si Amelia ay napapagod araw-araw kaya't natutulog siya sa klase araw-araw, na nagpapaalala sa kanyang mga kaibigan tungkol sa kanya. Kinaumagahan, dumating si Ray sa kanyang dorm at nagsimulang patunugan ang isang bungkos ng mga kawali habang sinisigawan siyang magising. Ngunit tinawag siya ni Rebecca at ng kanyang kaibigan, na nagsimulang sumigaw sa kanya dahil sa pagpasok ng hindi ipinaalam sa isang dorm ng babae. Ngunit agad na humingi ng paumanhin si Ray, sinabi sa kanya na ito ay mahalaga para sa kanilang pagsasanay. Nang bigla niyang makita si Amelia na tumatakbo palayo sa dorm, at umalis siya para habulin siya. Dumating siya sa silid-aklatan kung saan natagpuan niya sina Clarissa at Elise na nag-aaral, at tinanong niya sila kung nakita na nila si Amelia, at sumasagot sila sa kanya na hindi pa. Nagpa siya si Ray na gamitin ang kanyang espesyal na kakayahan sa sonic sound wave at tulad ng isang paniki, gumagamit ng echolocation upang mahanap kung saan nagtatago si Amelia. Pumasok siya sa walang laman na silid-aralan at hinawakan ang kamay nito, hinayla siya palabas ng silid, at pinilit siyang gumawa ng mga karagdagang lap para sa pagtakbo para sa kanyang pagsasanay. Kinabukasan, pumunta si Ray sa environmental club kung saan nagsasona ang lahat ng mga ka-club members niya, at hiniling niya sa club president na mag-organisa ng cheerleading squad na binubuo ng Muscleman para kay Amelia. Pumayag silang lahat dito bago inabot sa kanya ang isang bag ng pambabaeng damit na nirequest ni Ray. Kinabukasan, nagbihis si Ray bilang isang babae at lumabas ng kanyang dorm at nakita si Amelia na tumatakbo sa paligid ng paaralan, at hindi siya nito nakilala. Natapos siyang pumasok sa paaralan kung saan nag-aaral si Ariana at gumapang sa damuhan na nakatago sa loob ng isang bakanteng kahon kung saan nakita niya ang isang babae na umiiyak. Lumapit si Ray sa babaeng umiiyak, at lumalabas na ang maliit na babae ay kapatid na babae ni Ariana, at siya ay umiiyak dahil hindi niya mahanap ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Sinabi sa kanya ni Ray na huminto sa pag-iyak dahil tutulungan niya itong mahanap ang kanyang kapatid, at sabik siyang sumang-ayon. Inilibot niya ang batang babae sa paligid ng paaralan habang ang mga lalaki at babae ay tila naaakit sa kanyang kagandahan. Anyway, patuloy siya sa paglalakad habang nagpapanggap na isang marangal na mag-aaral nang biglang napansin ng maliit na babae ang kanyang kapatid, at pareho silang lumapit kay Ariana, na nakaupo sa ilalim ng isang magandang istruktura ng Victoria, umiinom ng tsaa na parang isang marangyang babaeng Ingles. Siya ay masaya na mahanap ang kanyang kapatid na babae, kahit na hindi niya ito hinahanap, at sinabi kay Ray na maupo habang iniiwan ang kanyang kapatid na babae sa playground upang maglaro. Nagpakilala si Ariana kay Ray at sinabi niyang kamukha niya si Andrea Brillantes. Umupo si Ray kasama niya, at di na nagpaligoy-ligoy, sinabi kay Ray na alam niyang hindi siya taga-academy na ito at dapat niyang ipakilala ang kanyang sarili kung sino siya. Naisip ni Ray na nalaman niyang lalaki siya at sa huli ay humingi siya ng tawad sa kanyang orihinal na boses na ikinagulat ni Ariana na tumitingin sa kanya ng may gulat na mukha habang sinasabi sa kanya na ang kanyang pangalan ay Ray, na nag-aaral sa Arnold Academy.
Sinabi niya sa kanya na alam niya ang kanyang pangalan dahil sikat siya sa pagiging isa sa mga pinakaunang ordinaryong tao na nakapasok sa isang kilalang unibersidad, at narinig pa niya ang tungkol sa kanyang kalakasan sa labanan. Gayunpaman, hindi pa rin makaget over si Ariana sa katotohanang lalaki siya dahil napaka-perpekto niya sa pananamit ng babae. Sinabi niya sa kanya na lagi niyang gustong makita kung paano siya makipaglaban at inaanyayahan siya para sa isang tunggalian na sabik niyang tinanggap. Nagpapalitan sila ng mga salita habang si Ariana ay nagsusumamo kay Ray na gumamit ng boses ng babae dahil ito ay lubhang nakakagambala, na halatang sinunod niya. Nagsimula ang labanan, at agad na tumalon si Ariana para sa isang malakas at mabilis na pag-atake, na halos hindi na naiwasan ni Ray bago siya tumalikod para sa isa pang slash, at ang kanilang mga espada ay nagsalubong. Si Ariana, gayunpaman, ay bihasa sa mga tunggalian na ito at agad na dumapa at nakabuo ng isang magandang magic slash na kahit nagawang ipagtanggol ni Ray, ito ay nagpaputol sa kalahati ng kanyang espada, at nanalo si Arian sa tunggalian. Pagkatapos ng labanan, ang nakababatang kapatid na babae ni Ariana ay kinuha ng isang kakaibang babae, at hindi man lang nagtanong si Ariana bago lumingon kay Ray at tinanong siya kung sasali siya sa paparating na paligsahan. Sumagot si Ray na hindi niya magagawa iyon, at sinabi rin sa kanya na tinutulungan niya ang isang kaibigan niya na kilalang-kilala ni Ariana. Tila nataranta si Ariana, kaya sinabi ni Ray sa kanya na tinutulungan niya si Amelia sa pagsasanay. Agad na kumikinang ang mga mata ni Ariana habang nagsisimula siyang magtanong kung ayos lang ba siya. Sumagot si Ray na maayos na siya at ilang beses na siyang lumakas, kaya dapat ay mag-ingat siya sa kanyang susunod na laban dahil si Amelia ang mananalo dito. Ngumiti lang si Ariana at sinabing aasahan niya ito, at umalis na siya. Pagkatapos noon, sa oras na makarating si Ray pabalik sa kanyang academy, palubog na ang araw, at habang nasa daan, nakita niya ang isang babaeng may puting buhok na tumatakbo papunta sa kanya habang umiiyak. Nadapa siya, ngunit agad siyang nasalo ni Ray bago nagtanong kung ayos lang siya. Kapatid pala siya ni Rebecca, at umiiyak siya dahil hindi niya magawang magdesisyon kung gusto niyang pumunta sa lugar na ito or hindi, dahil narinig niya na talagang masasama ang mga tao. Ngunit ang kabaitang ito ni Ray ay nagpapaniwala sa kanya na ang academy na ito ang tamang lugar para sa kanya, at umalis siya pagkatapos magpasalamat kay Ray. Bumalik si Ray sa ramparts kung saan katatapos lang ni Amelia sa kanyang pagsasanay at hirap na hirap sa paghinga. Tumawag siya sa kanya at sinabi sa kanya na talagang masaya siya na nagsasanay siya ng mabuti. Noong una, hindi man lang namaalaya ng mga babae na ang babaeng nasa itaas ay si Ray, ngunit sinabi ni Ray sa kanila na siya iyon at siya ay nasa isang misyon, na ikinagulat nila. Kinabukasan, dinala niya silang lahat sa lugar ni Lydia kung saan ipinakilala ang bawat isa sa kanila, at ipinakita sa kanya ni Ellis na isang malaking tagahanga ni Lydia, ang koleksyon ng kanyang mga eksperimento na itinago niya sa kanyang personal na journal. Gayunpaman, pagkatapos ng pagpapakilala, dinala ni Lydia si Amelia sa ibang silid at tiniyak sa kanya na siya ay talagang malakas na tao. Maging si Ray ay patuloy na nagpapadala sa kanya ng mga liham na nagpapaalam sa pag-unlad ni Amelia, at maging si Lydia ay nag-iisip na handa na siyang manalo sa paligsahan. Pagkatapos nito, hawak ni Ray ang huling pagsubok ni Amelia sa loob ng mga gubat, na isang aktwal na laban sa kanya, na sa huli ay nanalo siya. Kinabukasan, magsisimula ang paligsahan, at ang buong stadium ay napuno ng mga tao mula sa iba't ibang lugar na pumunta rito upang saksihan ang mga laban. Nagbihis si Amelia at pumasok para sa kanyang unang laban. Habang papunta na siya, nakasalubong niya si Ariana, at nagkamustahan sila ng mabilis bago pumunta si Amelia sa arena. Ang kanyang unang laban ay laban sa isang lalaki na may brown na buhok mula sa ibang paaralan na may hawak na higanteng espada. Ang labanan ay nagsimula, at ang lalaki ay agad na umatake sa pamamagitan ng ilang napakalaking slash na masyadong mahina kung tutuusin. Madali tumalon si Amelia pag-atake at naiwasan ang lahat ng mga atake, at sa sandaling tumalikod siya upang subukang atakihin siya muli, ginamit niya ang kanyang fire magic upang lumikha ng isang maliit na pagsabog na sumabog sa mukha ng kalabang lalaki, sinisira ang kanyang rosas at tinapos ang labanan sa tagumpay ni Amelia. Nagsisigawan ang lahat bilang pampatabay loob habang si Ray ay nakangiti, ngunit nauwi sa pag-alis ng arena upang pumunta malapit sa isang silid kung saan nakaupong mag-isa si Berto.
Siya ay tila isang ganap na nagbago na tao habang iniisip niya ang tungkol sa kanyang plano sa laban, nang sabihin sa kanya ni Ray na naniniwala siya sa kanya at naniniwala din siya na si Berto ay may kung ano ang kinakailangan upang manalo sa buong paligsahan. Ngumiti siya kay Ray at pinasalamatan siya para sa kanyang mga salita ng paghihikayat, ngunit nakalulungkot nang pumunta siya sa ring, nalaman niya na ang kanyang kalaban ay walang iba kundi si Ariana. Nagsisimula ang labanan, at pareho silang nasangkot sa isang mabangis na pag-atake, umaatake at nagka-counter-attack sa isa't isa. Nakapagtataka, sinasabayan siya ni Berto nang magsalubong ang kanilang mga espada sa gitna. Gayunpaman, nagtapos siya gamit ang isang mahiwagang pag-atake na nagpatamba kay Berto. Kadalasan, inaamin ni Berto ang pagkatalo, ngunit ang bagong pagkakaibigan at pagtitiwala kay Ray ay nagpapakilos sa kanya ng kanyang katawan habang siya ay bumangon muli, at hinawakan ang kanyang espada bago tumakbo papasok sa isang mabilis na pag-atake, na lubos na nagpagulat kay Ariana nang hindi nakadepensa at dinesormahan siya. Sinubukan niyang tapusin ang labanan gamit ang huling pag-atake, ngunit hinawakan ni Ariana ang espada at binasag ito sa kalahati bago sinuntok si Berto sa bituka, muling nagpatumble sa kanya at nanalo sa labanan. Sa kanyang pagpunta sa isang pulong na pinamumunuan ni Abigail, nakakagulat na nakita ni Ray ang pinuno ng environmental club na sumusunod sa kanya sa likuran. Nang maglaon, nalaman niya na si Carla ay isang ahente ng Panactic, at ang pinuno ng Muscle Guys Club na si Alex ay ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki na nagsisilbing pinuno ng seguridad ng mag-aaral. Miyembro sila ng pamilyang Hale kasama ang ilang lalaki na nakasuot ng kakaibang uniforme at may pananagutan sa paghawak ng mga gawaing may kinalaman sa intelligent affairs ng lupain. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Abigail na ang mga Grim Reaper ay nakapasok sa kaganapan ng Magic Chevalier na may pangunahing layunin ng pagkidnap or pagpaslang sa mga anak na babae ng pinakamarangal na pamilya. Dahil dito, kinailangan nilang lahat na maging mapagmatsyag. Bumalik sa arena, nanalo si Rebecca sa kanyang laban at tumuloy sa final round, habang ang isang contender na nagngangalang Locke, tawagin natin itong lalaking ito bilang version ng The Flash dahil hindi kapani-paniwalang nanalo siya sa kanyang laban sa loob ng record na 2 segundo, na ikinagulat ng buong karamihan. Samantala, nababahala sina Elise at Clarissa tungkol kay Amelia at ibinahagi nila ang kanilang mga alalahanin kay Ray, na sinasabi sa kanya na tumanggi itong umalis sa kanyang silid or magsalita sa sinuman. Hindi pala siya bibigyan ng madaling laban ng kanyang mabangis na kalaban dahil seryosong nagsasanay si Ariana na parang naghahanda para sa heavyweight championship, to the point na winasak niya ang kanyang punching bag. Nang maglaon ng gabing iyon, nagpa siya si Ray na gumawa ng isang bagay tungkol sa sitwasyon ni Amelia, kaya nanatili siya sa labas ng kanyang pintuan at binigyan siya ng ilang mahaba, nakakainip na pananalita tungkol sa pagnanais na malaman ang nilalaman ng kanyang puso. Kapag pinapasok niya ito, ipinahayag niya ang kanyang takot na mabaigo ang lahat ng may mataas na expectation sa kanya dahil kahit na gusto niyang manalo sa laban-laban kay Ariana, nakukulong siya sa takot na matalo ng kanyang karibal at ngayon ay wala siyang nakikitang kabuluhan na patuloy na mamuhay ng walang kabuluhan. Isang malaking kasiyahan sa kanyang espiritu, sinabi sa kanya ni Ray na kahit na ang pamumuhay ay maaaring walang kabuluhan, ang mga tao ay pinapayagan na lumikha ng kanilang sariling mga dahilan upang mamuhay ng masaya at magkaroon ng makabuluhang buhay. Maaari niyang simulan iyon sa pamamagitan ng paglikha ng mga mapagmahal na alaala kasama ang kanyang mga kaibigan. Hawak ang kanyang mga kamay, sinabi ni Ray sa kanya na gusto niyang nasa tabi niya ito sa bawat hakbang, at nang marinig ito, yumakap si Amelia sa kanyang mga bisig at umiyak ng husto. Matapos umiyak na parang paslit na hinahanap ang kanyang nanay, nahiya si Amelia sa kanyang sarili at nagkunwaring nakatulog para maiwasan ang mga titig ni Ray habang pinagmamasdan siya. Nag-flashback sa alaala ni Ray ang panahong sinabihan niya itong sirain ang rosas sa kanyang dibdib. Ang pambungad na pag-atake ni Ray ay nagtulak kay Amelia at binigyan siya ng pagkakataong maghanda para sa isa pang pag-atake. Habang tumalon siya ng mas mataas, gayunpaman, nakahanap si Amelia ng isang siwang at mabilis na pinaandar ang isang paru-paro gamit ang kanyang mahika, na nagsunog sa kanyang rosas. Matapos makitang nakamit niya ang gayong tagumpay, naniniwala si Ray na walang magiging mahirap para kay Amelia na makamit. Kaya sinabi niya sa kanya na naniniwala siya sa kanya. Dumating sa wakas ang araw kung kailan lalabas ang isang mananalo sa pagitan ng dalawang pinakamabangis na rookie sa kaharian, sina Amelia at Ariana.
Nag-aalala si Elise na maaaring hindi sapat ang tulog ni Amelia, ngunit tiniyak ni Ray sa kanya na kontrolado na niya ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapalipad ng buong gabi sa kanyang silid. Nang marinig ito, mali ang naisip ng baluktot na utak ni Levi, ngunit ipinaalala ni Elise sa kanya na maaaring clueless talaga si Ray pagdating sa pagpapahayag ng kanyang sarili at pakikipag-usap sa mga babae. Samantala, nakita si Clarissa na tumatakbo sa isang madilim na pasilyo habang nagmamadali siyang makarating sa oras para sa laban ni Amelia. Ngunit hindi niya alam, isang misteryosong figure ang lumitaw mula sa kisame sa likod niya at bumaba sa sahig. Sa silid ng pagpapalit, nahihiyang humiling si Amelia ng isa pang yakap kay Ray para mawala ang kanyang kaba, at ginawa niya iyon habang tinitiyak sa kanya na nasa kanya ang lahat ng kailangan para manalo sa laban. Sa arena, hindi inaasahang ipinaalam ni Alex ang announcer na maghintay dahil may biglang nangyari. Pagkatapos ay sinabi niya kay Ray na nawawala si Clarissa kasama ang 8 iba pang estudyante mula sa mga maharlika na pamilya. Nagpasya si Ray na magtiwala sa kanyang pakiramdam at simulan ang kanyang paghahanap sa ibaba ng gusali. Nang maglaon, nakilala ni Caroline ang isa pang nagtatanghal na nag-aanunsyo ng pagsisimula ng laban sa pagitan ng nangungunang dalawang nakikipaglaban na rookie. Ang laban ay nagsimula sa pamamagitan ng isang agresibong pag-atake mula kay Ariana habang inihahagis niya ang kanyang espada pataas, at mahiwagang nagpapagana ng electric power na dumadaloy mula sa kanyang armor. Dahil sa umaapaw na kapangyarihang ito, itinutok ni Ariana ang kanyang espada kay Amelia sa supernatural na bilis na ikinagulat niya at inilapag siya sa lupa sa pagkamangha ng mga manunood. Gayunpaman, nang muling sumulong si Ariana, matiyagang naghihintay si Amelia bago lumikha ng umiikot na bola ng rosas na usok na sumasabog at tuluyang nagtutulak kay Ariana paatras na hindi niya namamalayan. Samantala, natagpuan ni Ray si Clarissa at iba pang nawawalang mga estudyante sa isang bulwagan, na natutulog ng mahimbing sa sahig. Kaya, binuhat siya nito at sinubukang gisingin. Binuksan niya ang kanyang mga mata upang makitang hawak siya ni Ray, ngunit nakita niya ang isang mahiwagang hadlang na lumilitaw sa itaas nila. Ipinaliwanag ni Ray na ito ay isang interference spell na ginawa ng mga Grim Reaper para isara sila sa labas ng mundo. Dahil patuloy niya itong iniistorbo sa kanyang walang kabuluhang pagtantrums, sinabi ni Ray kay Clarissa na tumahimik at hayaan siyang mag-focus. Pagkatapos, agad niya itong binuhat sa kanyang balikat at tumakbo para ituon ang atensyon ng mga Grim Reaper sa kanya. Biglang huminto si Ray at lumikha ng 4 na mahiwagang espada na ginagamit niya para labanan ang mga Grim Reaper. Gayunpaman, si Clarissa ay hindi tumatahimik, kaya binalaan niya ito na maaari niyang putulin ang sarili niyang dila sa kanyang labis na hindi kinakailangang pagsigaw. Gayunpaman, biglang nagdilim ang silid at nagtago ang mga Grim Reaper mula sa kanilang paningin. Ina-activate ni Ray ang kanyang spell, napakalakas na sinisira nito ang mahiwagang hadlang sa itaas nila. Sinasalungat pa ng spell ni Ray ang pag-atake ni Ariana sa pamamagitan ng pagpapawalang bisa sa kanyang mahika, kaya ibinagsak siya sa lupa. Habang nalilito ang lahat sa arena tungkol sa nangyari, alam ni Caroline na maaaring ito lamang ang espesyal na anyo ng mahika ni Ray, ang anti-material field. Upang tapusin ang mga ito, gumawa si Ray ng isang ice field na sumasakop sa buong palapag at binitag ang mga tumatakas na Grim Reaper. Sinabihan siya ni Alex na hayaan siyang pumalit doon para makabalik siya para manood ng laban nina Amelia at Ariana. Hanggang sa sandaling ito, hindi pa rin naglalagay ng zipper si Clarissa sa kanyang labi. Bumalik sa dalawang babae, hindi naging madali ang laban para sa sino man sa kanila, at habang nananawagan ang announcer para sa final round, ginamit ni Ariana ang kanyang supreme move ng buong lakas. Inihahanda ni Ariana ang sarili ng napakaraming kidlat na may lakas na higit sa anumang ginamit niya sa arena. Ito ay parehong nakakabigla at nababahala sa madla, dahil ang ilan sa kanila ay nag-aalala para kay Amelia. Nang makita ito, halatang nagulat si Amelia nang makitang lumalaban si Ariana gamit ang kanyang pinakamababang kapangyarihan at iniisip kung ano ang nakalaan para sa kanya. Sa kalaunan ay sumugod sa kanya si Ariana, kaya gumawa si Amelia ng isang pagsabog upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit iniiwasan ito ni Ariana at kinukot siya ang mahinang pagsisikap na sinasabi sa kanya na sumuko habang tumatakbo siya tulad ng The Flash at sinuntok si Amelia sa hangin. Gayunpaman, pinipigilan ni Amelia ang kanyang sarili laban sa pag-atake at dumapo sa kanyang mga paa. Ngunit si Ariana ay naghahanda ng napakaraming kapangyarihan na nagpatilapon kay Amelia ng mas mataas sa hangin kaysa dati.
Ang lahat ay nanonood na may nakakatakot na hitsura sa kanilang mga mukha habang si Amelia ay lumapag sa lupa mula sa nakakatakot na taas. Sinubukan niyang iangat ang sarili sa lupa ngunit nabigo siya, at nagsimulang tanggapin ang pagkatalo. Nakalulungkot, ang mga mukha ng kanyang mga kaibigan ay kumikislap sa kanyang mga mata. Ngunit biglang, tumakbo si Ray sa pasukan at sinigaw ang kanyang pangalan, na sinasabi sa kanya na bumangon. Habang iniangat niya ang kanyang ulo, may kumikinang na pula sa kanyang mga mata, at sa isang utos, pinalakas niya ang kanyang kapangyarihan. Agad na inactivate ni Amelia ang isang malakas na sinag ng proteksyon sa paligid niya, kasama ang kanyang maliliit na butterflies na lumulutang sa buong arena, kasama sina Ray at Clarissa, na puno ng pagtataka habang nasasaksihan nila ang kabuuan ng kapangyarihan ni Amelia. Habang nagmamasid si Ariana sa pagkabigla, sinabihan siya ni Amelia na sumuko sa puntong ito dahil ang lahat ng kanyang pagsisikap na hawakan siya ay magiging walang kabuluhan, dahil siya ay naging literal na hindi mahahawakan. Ngunit si Ariana, bilang isang babae na may matigas na ulo, ay patuloy na naghahadyas ng walang kabuluhang mga pag-atake kay Amelia. Ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Ayon kay Caroline, ang anyo ng magic na ito ay isang interference concept na nagmula sa butterfly effect ng chaos theory. Sinabi niya na ang magic ay napakabihira at espesyal na hindi ito magagamit ng sinuman, at inilalarawan ito bilang isang uri ng magic na nakakagambala sa isang pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan sa pamamagitan ng pag-override sa kanila. Ang mga walang kwentang pagtatangka ni Ariana ay nagpatuloy sa ilang sandali, kaya nagpadala si Amelia ng isang paru-paro sa kanyang direksyon, at sa ilang segundo, siya ay tinamaan ng isang pagsabog na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Ang kanyang ama at nakababatang kapatid na babae ay nagulat sa nangyari. Samantala, si Clarissa ay patuloy na nag-cheer kay Amelia. Ngunit sa lalong madaling panahon, si Amelia ay nagsimulang dumuyugo mula sa kanyang ilong at kalaunan ay umubo ng dugo. Ipinaliwanag ni Caroline na ito ay dahil ang kanyang katawan ay sobrang pinaghirapan ng ganitong uri ng mahika. Sinabi ni Ray na malapit na siyang mag-overheat sa puntong ito. Maging si Ariana ay nag-aalala para kay Amelia, na nagpahayag ng kanyang determinasyon na huwag umatras. Tumanggi rin si Ariana na umatras at determinadong hindi matatalo, kaya sinugod niya si Amelia ng buong lakas. Gayunpaman, nakaiwas si Amelia sa pag-atake, at nagtapos si Ariana sa pagsuntok ng alikabok ng pink na usok. Lumikha si Amelia ng pagsabog, na nabasag lamang ang kalasag ng kamay ni Ariana, na walang iniwang gasgas sa kanya. Sabay-sabay silang sumipa sa isa't isa, ngunit walang nakatama dahil nasa gridlock sila. Kahit na nag-headbutt sila sa isa't isa, pareho silang apektado ng kanilang mga atake. Habang pinapanood nila ito, patuloy na chini-cheer ng ama at kapatid si Ariana, habang sina Levi at Elise ay nag-cheer naman kay Amelia. Ang lahat maliban sa masungit na ama ni Amelia ay walang kaimo-emosyon sa kanyang mukha para sa mga nag-aaway na babae. Nakatama si Amelia ng isang suntok kay Ariana, ngunit hindi ito nakakuha sa kanya ng anumang makabuluhang punto. Dahil sa sandaling ito, ang parehong mga kababaihan ay medyo napagod. Gayunpaman, ang bawat isa sa kanyang huling lakas at determinadong hindi matalo, pareho silang sumugod patungo sa isang huling malakas na galaw hanggang sa tuluyang masira ang rose ng isa sa kanila. Makalipas ang ilang minuto, nagkamalay si Ariana sa kondongan ni Amelia, nagulat nang makitang natalo siya sa laban. Sinasabi niya sa kanya kung gaano kakilakilabot ang kanyang mukha na parang isang taong may facial plastic surgery na nagkamali. Pagkatapos ay pinuri siya ni Ariana para sa kung gaano siya naging malakas, at sinabi sa kanya na huminto sa pag-iyak dahil siya ay nanalo pagkatapos ng lahat. Iniuugnay ni Amelia ang kanyang tagumpay sa mga kaibigan tulad ni Ray at sa iba pang naniniwala sa kanya, ngunit sinabi na si Ariana ang naging aktwal na dahilan kung bakit siya ay patuloy na nagsusumikap na maging malakas. Sinabi rin sa kanya ni Ariana na naudyukan siyang maging mas mahusay araw-araw dahil gusto niyang maging mabuting huwaran para kay Amelia. Dahil alam niyang nagdududa siya pagkatapos ng kanilang unang pag-aaway, maluhaluhang nagkasundo ang mga babae habang humihingi ng tawad sa isa't isa, niyakap ang isa't isa gaya ng ginawa nila noong mga bata pa sila. Tinanggap ni Ariana ang pagkatalo at binati si Amelia, na agad na inanunsyo bilang panalo sa rookies bracket. Nagkagulo ang mga manunood habang ipinagdiriwang nila ang dalawang babae sa buong tapang na pakikipaglaban hanggang sa huli.
Sa pasilyo, ang mga ama ng parehong mga babae ay nagkita, at ang ama ni Amelia na mukhang masungit, ay palaging sinasabing si Amelia ay maaaring lumaban pa ng mas mahusay. Ngunit sinabihan siya ng ama ni Ariana na tanggapin ito at maging masaya kahit minsan sa kanyang buhay. Habang ang mag-ama ay mapaglarong nagbabala sa isa't isa na ang kanilang mga anak na babae ay lalakas pa at magwawagi sa isa't isa sa isa pang laban, kalaunan ay binisita ni Ray si Amelia, na nakasuot ng mga benda at tahi, upang suriin ang kanyang kalusugan at matiyak ang kanyang paggaling. Kinumpirma ni Amelia na siya ay gumagaling at sinabi kay Ray na bagaman ang pagsasanay ay brutal at napakasigla, gusto niya ang ilang bahagi nito at natutuwa na hindi ito nag-aaksaya ng oras. Gayunpaman, kapag naaalala niya ang mga gabing ginugol sa kanyang silid, bigla siyang namula, na nagpapakita ng kanyang kahihiyan habang nakikita ni Ray na may pagkalito sa kanyang mga mata. Tinanong siya ni Amelia kung alam niya ang kanyang mahiwagang kapangyarihan sa lahat ng panahon, ngunit sinabi niya sa kanya na alam niya lamang na siya ay napakatalino pagkatapos ng huling pakikipaglaban niya sa kanya sa panahon ng pagsasanay, ngunit hindi alam ng detalyado kung ano ang eksaktong mahiwagang kapangyarihan na taglay niya. Binati siya ni Ray at sinabi sa kanya na ang talento ay maaaring mamana, ngunit ang kanyang tagumpay sa laban ay resulta ng kanyang pagsusumikap kasama ang kanyang talento. Kinabukasan, masaya si Amelia na hindi na makukulong sa kanyang birdcage bilang maharlika at makipagsapalaran kasama ang iba upang pasayahin si Rebecca sa huling araw ng Magic Chevalier. Ang kalaban ni Rebecca ay inihayag na si Locke, ang kampyon mula sa isa pang laban na nanalo sa kanyang laban sa loob ng 2 segundo, at siya ang lalaking version ng The Flash. Magsisimula na ang laban, at si Rebecca ay naglabas ng isang espada, ngunit isang sorpresa ang nangyari sa loob ng isang kisap mata. Kaagad na ipinatong ni Locke ang kanyang paa sa lupa at gumamit ng isang espesyal na galaw na tinatawag na ikawalong lihim na pamamaraan, na kumukulim sa arena ng kadiliman. Sa loob ng maikling panahon na iyon, mabilis niyang sinira ang rosas ni Rebecca. Ang lahat sa madla ay nanonood sa pagkabigla at namangha, habang siya ay idineklara na nagwagi sa paligsahan. Habang dinadaanan niya si Ray sa hallway, nakilala niya ito bilang sikat na Ice Blade Sorcerer. Nagulat si Ray nang aminin niya na alam din niya na si Locke ang bagong Peerless Blade Sorcerer. Nagtataka si Ray kung bakit nakipagkumpetensya si Locke sa isang laban na ginawa para sa mga mag-aaral, kaya sinabi sa kanya ni Locke na palabas lang iyon para malaman ni Ray na malapit lang siya sa kanya. Hinahamon niya si Ray sa isang laban na mangyayari sa loob ng 1 taon, upang mapatunayan niya na ang Peerless Blade Sorcerer ang pinakamalakas na sorcerer sa buong lupain. Nang maglaon, ang ating magandang ginang na si Caroline ay patuloy na iniinis si Lydia, ngunit sinabi sa kanya ni Abigail na hindi ito ang oras or lugar para doon at nagbukas ng pinto kung saan nakagapos ang lahat ng mabangis na Grim Reaper. Ginagamit ni Caroline ang kanyang mahiwagang mahika para i-hypnotize sila sa kanyang Barbie playhouse kung saan pinipilit niya silang sumayaw ng katawa-tawa, na labis na ikinatuwa niya. Gayunpaman, nang sabihin niya sa kanila na ibunyag ang mga sikreto ng kanilang madilim na organisasyon, ang kanilang mga ulo ay sumabog ng sunod-sunod, na naging sanhi ng pagbagsak ni Caroline. Natapos na ang Magic Chevalier, kaya binigkas ni Principal Abigail ang pangwakas na talumpati na may pasasalamat para tanungin ang mga kalahok na lumaban sa paligsahan. Ngunit nakita ni Rebecca ang kanyang ama na naglalakad sa isang silid kasama ang isang lalaki sa isang pulong ng klase. Iminungkahi ni Ray na ang kanyang mga kaklase ay magpatakbo ng isang maid cafe bilang paghahanda sa nalalapit na cultural festival. Ngunit ito ay sinalubong ng pagtutol ng mga spoiled brats na nagsasabing sila ay napakarangal para magsuot ng maruruming kasambahay outfit. Sa totoo lang, ito ay panghabang buhay na pangarap ni Amelia, ngunit sigurado siya na walang sino man ang kusang mag-aalok na magbihis bilang isang katulong. Kaya't itinuro niya ang ideya kay Ray, at naging sanhi ng pag-ibig niya dito sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na isipin kung ano ang magiging hitsura nilang lahat sa medyo maikling damit na maid. Habang nagsasalita siya, nai-imagine na lang ni Ray ang magandang si Carla sa nakasanayan niyang maid dress, kaya natuwa din siya sa ideya at nagpas siyang i-pitch ito sa klase. Ngayon, sa kabila ng paunang pagtutol ng klase, gumawa si Ray ng isang motibasyon na talumpati tungkol sa kung gaano karevolusyonaryo para sa mga katulong na kumilos na parang pag-aari nila ang kapangyarihan. Siya ay pinasegundahan ni Caroline na nagpapakita ng sarili sa isang cute na damit ng katulong. At nakikita kung gaano siya kaganda sa kanyang kasuutan, lahat ay automatikong pumapayag sa ideya.
Habang ipinagdiriwang niya ang kanyang mini victory kasama si Amelia, biglang ibinalita ni Lina kay Ray na kaka-engage lang ni Rebecca. At nakitang naglalakad si Rebecca sa mga bisig ng lalaking nakita niyang kausap ng kanyang ama. Sa pagbabalik tanaw, nakita ang ama ni Rebecca na pumirma ng isang kasunduan sa kanyang kasintahan na tinatakan ng dugo at isang mahiwagang selyo. Sa pagpirma nito, tiniyak ng mapapangasawa ni Rebecca sa kanyang ama na nasa ligtas na mga kamay ang kanyang anak. Sa labas, makikita ang isang may pink na buhok na weirdo na lumulunok ng mahiwagang spell mula sa isang taong nakadamit bilang isang salamangkero. Nilapitan siya ng isang taong nakamaskara na nanunuya sa kanya sa pagsasabing karapat-dapat siyang tawaging Matako. Gayunpaman, ginagamit ng taong nakamaskara ang kanyang mahiwagang higanteng kamay upang sirain ang utak ng nasawi na salamangkero. Isa pala ang mage sa mga masasamang tao mula sa Kalabang Paksayon, na nasa ilalim din ng grupong Yuginex. Para gumawa ng iba't ibang grupo, sinabi ng nakamaskara na lalaki na hindi na siya makapaghintay na umakyat hanggang sa tuktok. Ngunit para magawa iyon, kakailanganin niyang kunin ang kanyang sisidlan, na nagkataong si Rebecca. Kinaumagahan, dumating si Ray upang batiin si Rebecca sa kanyang pakikipag-engage, ngunit ito ay isang sorpresa, lalo na para kay Rebecca, na mukhang hindi masyadong masaya tungkol dito. Gayunpaman, ipinangako ni Rebecca na mag-aaral pa rin siya sa kolehiyo hanggang sa makapagtapos siya. Sa kabilang banda, nasasabik na si Amelia tungkol sa kanilang mga damit ng katulong, at sinimulang guluhin si Elise upang pumayag na magsuot ng isa. Ngunit ang kawawang babae ay hindi sang-ayon sa ideya dahil pakiramdam niya ang damit ay magpapakita ng labis na balat niya. Nang tawagan niya si Ray upang iligtas siya mula sa nakakatakot at mapang-akit na pag-uugali ni Amelia, lahat ay napatunayang walang silbi dahil sinamahan niya si Amelia sa pagkumbinsi sa kanya na isuot ang damit ng katulong, na sinasabi sa kanya kung gaano kaganda ang hitsura niya bilang isang katulong na dalaga. Sa kabilang banda, ang mga lalaki ay pawang masigla habang pinalamutian nila ang bulwagan para sa kanilang cultural festival, at ito ay dahil lamang sa hindi sila makapaghintay na makita ang mga babae sa kanilang mga cute na damit ng katulong. Higit sa lahat, si Ray ay nagdadala sa kanila ng magandang balita, na nagsasabi na ang lahat ng mga kababaihan, kabilang ang mahiyaing si Elise, ay sumang-ayon na magsuot ng damit pang katulong. Sila ay nagalak sa pagdiriwang, at sinabi ni Berto kay Ray na walang sino mang lalaki ang hindi gustong makakita ng mga kababaihan sa magagandang damit ng katulong. Nang maglaon, pumunta si Ray sa student council para isumite ang class proposal para sa isang maid cafe, ngunit nalaman niyang nawawala ang iba pang miyembro ng council. Ipinaliwanag ni Rebecca na ito ang kanilang paraan ng pagrerebelde sa kanya para sa pang-aagaw kay Daniel Padilla. Lumalabas na si Lord Ivan, na kasalukuyang engaged kay Rebecca, ay dapat na engaged sa isa sa iba pang miyembro ng student council. Nang marinig ito, nag-aalok si Ray na tumulong na bawasan ang pasanin ng mga tungkuling napabayan sa kanila. Pagkatapos tumakbo si Lina kay Ray, at hiniling sa kanya na manatiling malapit kay Rebecca dahil may naaamoy siyang kakaiba sa biglaang pakikipag-engage niya kay Ivan. Sinabi niya na hindi siya makakakuha ng isang salita mula kay Rebecca, na hindi magbubunyag ng anuman sa kanya dahil sa takot na siya ay maihalo sa anumang drama. Pagkatapos ay tiniyak ni Ray sa kanya na gagawin niya ang lahat para matulungan si Rebecca. Upang magsimula, binisita ni Ray si Lydia at ipinaliwanag sa kanya ang sitwasyon ni Rebecca. Ngunit nang malaman niya na ang sambahayan ni Ivan ay kilala na napakalakas sa sorcery, maging sa mga nangungunang tatlong marangal na pamilya ng kaharian, naniniwala siya na wala nang dapat ikagulat. Nakikita na ang pamilyang Bradley ay kusang ibibigay ang kanilang anak na babae sa kasal sa isang taong mula sa isang makapangyarihang pamilya. Gayunpaman, iginiit ni Lydia na kainahinala pa rin ang engagement dahil wala pa sa edad si Rebecca. Kaya sinabihan niya si Carla na tingnan ang bagay na iyon. Sa isang mas magaan na tala, tinanong niya si Ray kung ano ang gagawin ng kanyang klase para sa festival, at sinabi niya sa kanya ang tungkol sa maid cafe. Pagkatapos, sinabi ni Ray ipinapaalaan nito ang magandang outfit ni Carla, at nagselo si Lydia na napatingin kay Carla, na tila nagbablush. Nang tanungin ni Lydia kung ano ang tingin niya sa kanya sa isang damit na pangkatulong, walang awa siyang tinutukso ni Ray, sinabing mahirap isipin ng isang gorilyang babae na may suot na napakagandang damit. Sa isang masamang titig, mabilis siyang ikinulong ni Lydia sa mga ice spike na pumipilit sa kanya na yumuko at humingi ng paumanhin sa pagbibigay ng kanyang tapat na opinyon.
Sinabihan siya ni Lydia na I anticipate na magkikita sila sa festival, kaya nagkunwari siyang excited kahit alam naming natakot lang siya para sa kanyang buhay. Habang si Rebecca ay naliligo, nakita niya ang isang pangitain ni Ray bilang isang maliit na batang lalaki sa isang larangan ng digmaan at nagsimulang dumyugo ang kanyang mga mata. Habang nakatitig siya sa salamin, nagtataka siya kung bakit binangungot siya nito. Nakita ni Marian ang kanyang pagdurugo at hiniling niyang malaman kung bakit siya nagising sa oras na ito ng gabi, ngunit sinabi ni Rebecca na pawisan siya at kailangan niyang maligo. Na-curious din si Marian sa nakita niyang dugo kay Rebecca pero mabilis na tinakpan ni Rebecca, at sinabing nosebleed lang ito. Bago umalis si Rebecca, tinanong siya ni Marian kung masaya ba siya sa kanyang pakikipag-engage, ngunit nagpanggap si Rebecca na masaya siya dito at hiniling kay Maria ang isang kasal na puno ng pag-ibig. Gayunpaman, sa sandaling makapasok sa kanyang silid, umiyak si Rebecca ng malala. Ang kanyang memorya ay bumalik sa isang panahon kung saan si Marian ay palaging binubuli dahil sa pagiging kakaiba sa iba. Bagamat si Marian ay medyo matigas ang ulo, palagi siyang binabantayan ni Rebecca at pinapakalma siya. Gayunpaman, nang malaman ni Marian ang tungkol sa hindi inaasahang pakikipag-engage ni Rebecca at tanungin siya kung masaya siya tungkol dito, pinalayo siya ni Rebecca at sinabihan siyang umuwi dahil wala siyang pakialam dito. Habang tumatakbo si Marian na may luha sa kanyang mga mata ay nabangga niya si Ray, na nakasuot ng pambabae. Bumalik sa kasalukuyan, at lahat ng mga kaklase ni Ray ay nakahanda para sa pagdiriwang. Napakaganda ng hitsura ng mga babae sa kanilang magagandang damit na katulong, at nagbablush na parang mga bulaklak ng rosas kapag pinuri ni Ray ang kanilang mga kasuotan. Tinawag ni Amelia ang atensyon ni Ray sa kanyang damit at umikot para ipakita ang outfit sa kanya. Kinaladkad din niya si Elise na halos mabalisa ngunit nakakakuha rin ng papuri. Ngunit ito ay nagtatapos sa pagkainis ni Amelia, ang absolute control freak na naniniwalang hawak niya ang susi sa puso ni Ray. Si Clarissa ay nagpakita na nakadamit bilang isang multo dahil bukod pa sa kanyang pagiging ganap na creep, ang kanyang mga kakaibang kaklase ay pumili ng isang tema ng haunted house. Nang maglaon, nakita ni Ray si Rebecca at nag-alok na ihatid siya pauwi. Ngunit sa kanilang paglalakbay, nagpakita si Ivan at nagpas siyang kumpletuhin ang paglalakad pauwi kasama niya, na malinaw na nagpapahina sa mood ni Rebecca. Maya-maya ay nagpakita si Alex, at dumalo sila sa isang pulong kung saan inilantad ni Carla na ang sambahayan ni Ivan ay isang kay-takot-takot na bahay na pinagmumultuhan na walang katibayan ng mga tao na nakatira dito. Gayunpaman, lumalabas siya para sa mga pulong pampulitika, ibig sabihin, talagang sinusubukan niyang pagtakpan ang isang bagay sa pamamagitan ng panlilinlang sa mga miyembro ng konseho ng komunidad ng Sorceress. Sa puntong ito, napagtanto nila na malamang na miyembro ng Yuginek si Ivan at hinahabol niya ang mga mahiwagang mata ni Rebecca. Ngunit habang mayroon silang pagpupulong na ito, ang Mask Guy at Gluttony Guy ay nagkakaroon ng kanilang sariling pagpupulong, at sinabi ng Mask Guy na malapit nang magising si Rebecca bilang sacrificial lamb, na haantong sa pagbubukas ng mga gate sa isang lugar na tinatawag niyang Ayasha. Nang tanggalin niya ang kanyang maskara, kagulat-gulat niyang ipinakita ang kanyang mukha bilang ang tunay na Ivan. Nakita si Rebecca na umiiyak sa kanyang kama nang abutin ni Ivan ang kanyang daliri para sa kanyang mata. Hinampas ni Rebecca ang kamay nito, ngunit tumawa ito ng masama at ipinaalala sa kanya na bahagi ito ng kasunduan sa kontrata na pinirmahan ng kanyang ama. Bilang kapalit ng pananatili sa kanyang posisyon sa tuktok ng iba pang maharlika na pamilya, bumulong si Ivan sa kanyang tainga at ipinaalala sa kanya na maaaring may mangyari sa kanyang nakababatang kapatid na babae kapag tumanggi siyang sumunod. Nang marinig ito, nagsimula siyang dumyugo mula sa kanyang mga mata, at biglang nakita ang isang pangitain ng kanyang sarili sa isang lupain kasama ang batang si Ray na nagdadalamati sa pagkawala ng isang lalaki na nagngangalang Howard. Sinusubukan niyang gamitin ang kanyang healing magic para buhayin siya, ngunit sinabi sa kanya ni Lydia na wala itong silbi. Ngunit ayaw niyang tanggapin ang kanyang realidad hanggat sa sinampal siya ni Lydia na tanggapin ang nangyari. Sa paaralan kinabukasan, inisip ni Rebecca kung ang batang lalaki sa kanyang vision ay si Ray at tinatanong ang kahulugan ng kanyang mga pangitain. Nang maglaon, tinawagan ni Marian si Ray para sa isang maikling pagpupulong at ipinakilala ang sarili sa kanya. Gamit ang matamis na pananalita ni Ray, nagsimulang mag-blush ni Marian. Pagkatapos hiniling ni Marian kay Ray na tulungan ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, kahit na si Rebecca ay tuwirang tumanggi na magbukas or matulungan.
Hinayla siya ni Ray para yakapin habang tinitiyak niya na gagawin niya ang lahat para iligtas si Rebecca. Ngunit lingid sa kanila, palihim silang pinagmamasdan ni Rebecca. Ang makita si Marian sa ganoong paraan ay lubos na nakakabahala para kay Rebecca, at siya ay hindi makatulog sa kanyang malambot na kama. Sa kabilang banda, kinuha ni Ray ang romantikong nobela na nakuha niya mula sa silid-aklatan at sinimulan itong basahin, ipinaliwanag ang malungkot na kwento ng pag-ibig kay Levi. Kinabukasan, nagkaroon ng normal na araw si Ray at nasisiyahan siya sa piling ng kanyang napakaraming katulong at babae. Ngunit sa gabi, mayroon siyang panaginip kung saan nakita siya ni Rebecca sa isang libingan at hiniling sa kanya na sabihin sa kanya ang katotohanan kung sino talaga siya. Pagkagising mula sa panaginip na ito, nakita ni Ray na dinudugo siya mula sa isa sa kanyang mga mata at pinuntahan niya ito para hugasan. Sa kanyang pagjogging sa umaga, nakasalubong niya si Rebecca, at mayroon silang medyo awkward na pagpupulong kung saan ang cultural festival lang ang pinag-uusapan nila. Bumisita din si Ariana at ang kanyang nakababatang kapatid sa maid cafe para makita si Amelia, ngunit nang hindi niya makita si Ray, alam ni Ariana na malapit na itong bumaba. Sa susunod na segundo, lumabas si Ray sa kanyang pambabae na costume at naging inggit ang lahat ng mga babae sa cafe. Gayunpaman, ito ang kanyang espesyal na plano, may binabalak na plano sa kanyang isip. Samantala, si Clarissa ay nagkakaroon ng kasiyahan sa kanyang buhay habang tinatakot niya ang mga tao sa kanyang ghost costume, at si Ray ay patuloy na naging cute na dalaga sa kafe. Ngunit kalaunan ay kinuha niya ang kanyang pagkalalaki at ginugugol ang natitirang araw kasama si Rebecca. Naglalakad si Marian pauwi na may dalang larawan nila ni Rebecca, nang biglang ang isang babaeng na may puting buhok na katulad niya ay pinigilan ang kanyang daan sa kanyang landas upang balaan siya na si Rebecca ay masasawi. Sa parehong tala, ang ama ni Rebecca ay nagpakita sa isang pulong kasama ang mga opisyal ng paaralan, kung saan nakiusap siya kay Ray na iligtas ang kanyang anak dahil malapit na itong masawi. Ang kaawa-awang babae ay patuloy na nakakakita ng mga pangitain ng mga kakilakilabot na halimaw at dumudugo ng husto mula sa kanyang mga mata. Labis itong ikinalungkot ni Marian, na narinig ang kanyang kapatid na umiiyak ng husto sa banyo. Habang si Ray ay nagjogging ng madaling araw, nilapitan siya ni Rebecca at sinabihang bantayan si Miriam dahil sa ilang sandali pa ay lilipat na ito sa bahay ng kanyang ama para tumira sa kanyang mapapangasawa. Habang nagpapatuloy ang mga pagdiriwang ng kultura, nakasalubong ni Rebecca si Ivan, na nagpawala sa kanilang dalawa. Sa sandaling iyon, tumakbo si Ray palabas ng bulwagan, na ikinagulat ng kanyang mga kaibigan. Ngunit pinagsasama-sama sila ni Levi para sa isang maikling pagpupulong. Sa rooftop, sinabi ni Ivan kay Rebecca na maghanda para masawi, pagkatapos ay gumawa siya ng selyo sa ibabaw nila upang ihiwalay sila sa panlabas na kapaligiran. Habang nangyayari ito, nagsimulang tapusin ni Ray ang mga halimaw sa ibaba ng isa-isa, ngunit napakarami nila. Nakapagtataka, nagpakita ang kanyang mga kaibigan, at ipinatawag ni Amelia ang butterfly effect upang protektahan siya. Pagkatapos ay sinimulan nilang tapusin din ang mga halimaw. Binigyan ni Levi ang ilan sa mga halimaw ng lakas na sipa sa hangin. Pagkatapos ay ginamit ni Berto ang kanyang salamangka upang sunugin sila, habang si Elise ay nagbubuga ng buhawi na sumisira sa ilang iba pang mga halimaw. Sa tulong ng nakakakuryenteng salamangka ni Clarissa, mag-isa, si Amelia ang naging sanhi ng ilang mga halimaw na sumabog at nakaharang sa isa sa mga chief na halimaw na gustong umatake sa kanya mula sa likuran. Gayunpaman, ang parehong chief na mga halimaw ay tumungo sa tuktok ng bundok upang lumahok sa pangunahing aktibidad ng araw. Nang sabihin sa kanya ng kanyang mga kaibigan na sundan sila, umalis si Ray at tumakbo sa mas mataas na lugar. Sa kanyang daan, naaalala niya ang pagpapaliwanag ng ama ni Rebecca na ang pangalan ng kanilang pamilya na Bradley ay isang sumpa sa kanilang kadugo dahil sa napakalaking pagdanak ng dugo sa paligid ng mga crew. Gayun din, ang nakababatang kapatid na babae ni Rebecca ay ipinanganak bilang isang albino dahil sa mga epekto ng kapanganakan ni Rebecca, ibig sabihin, anuman ang mangyari kay Rebecca, si Marian ay maaapektuhan din sa ilang paraan. Samantala, sa tuktok ng bundok, nakarating na ang mga halimaw, at ang inaakalang si Ivan ay biglang nag-transform sa may puting buhok na nagngangalang Liza. Ang tunay na Ivan ay binitag si Liza sa isang mahiwagang spell at pinagbantaan siyang tatapusin dahil sa pagpapanggap bilang siya. Pagkatapos nito, nang may masamang tingin, sumisigaw siya na parang nawala sa katinoan, sinasabing maabot niya ang aya siya gamit si Rebecca.
Bigla siyang nagbuhos ng apoy sa paligid ni Rebecca, ngunit mabilis na pinawi ni Liza ang apoy at lumitaw sa harap ni Rebecca habang mahiwagang inihatid siya nito sa mas malayong lokasyon. Kasabay nito, itinulak ni Liza si Ivan sa isang portal na nagpapadala sa kanya sa isang hindi kilalang lokasyon. Tinanong niya si Marian kung handa na siya, pagkatapos ay sinabi sa kanya na darating si Ray upang tapusin ang lahat ng ito. Sa kanyang pagdating, nakilala niya ang Gluttony Guy, nakilala sa pagkain ng mga magic aura ng mga sorcerers, at ang Gluttony Guy ay sumugod kay Ray upang salakayin siya. Ngunit mabilis itong nablock ng isang glass seal na ginawa ni Liza. Ipinakilala ni Liza ang kanyang sarili bilang Sorcerer of Fabrication, at sinabi sa kanya na alam na ni Lydia at ng iba pa na siya ay naririto. Ipinaliwanag niya na gagawin niyang mag-overhit si Rebecca habang i-seal ito ni Ray ng promo lock dahil siya lang ang sumasalamin kay Rebecca. Sinabi niya sa kanya na napagkasunduan sa mga tuntunin ng kanyang pakikitungo sa ama ni Rebecca na maaari niyang gamitin ang anumang paraan na kinakailangan upang protektahan ang babae. Ngunit hindi naniniwala si Ray na talagang nag-aalala siya kay Rebecca. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Liza na mayroon siyang sariling personal na agenda at nagambala sila ng Gluttony Guy na Iris sa selyo. Hinarap ni Ray ang Gluttony Guy sa pamamagitan ng pagtawag ng isang ice sword, ngunit ang halimaw ay napakalakas kaya nabasag niya ito sa mga piraso. Sa kabilang banda, pumasok si Liza sa portal upang harapin si Ivan, na nagsimulang magbanta sa kanya na parang walang pag-asa na lalaki. Sinabi sa kanya ni Liza na hindi niya ito matatalo, ngunit ang lalaki ay tila bingi, kaya't isinaaktibo niya ang Dark Triad System sa pamamagitan ng pag-iniksyon ng isang bagay sa kanyang utak na nagpapalaki sa kanyang madilim na bahagi, na nagiging isang masama na higanteng halimaw. Inaabot niya si Liza, na tila hindi nabigla dahil may hadlang sa pagitan nilang dalawa na kinukwento nito sa kanya, ngunit hindi niya ito pinakinggan. Sa kanyang pinakamalaking pagkabigla, si Liza ay nagpatawag ng isang apotheosis na nagiging sanhi ng kanyang katawan upang masira ang sarili, na naging sanhi ng kanyang halimaw na anyo upang lamunin ng apoy. Nang bumagsak siya sa lupa, labis na namangha si Ivan sa kapangyarihan ni Liza kaya tinawag niya itong pinakamalakas na sorcerer. Gayunpaman, tuso niyang tinanggihan ang titulo, na sinasabi na ang Ice Sorcerer ang pinakamalakas sa kanilang lahat, at sa kanyang opinyon, ay sapat na malakas upang mamuno sa mundo. Sa wakas, natalo ng mga kaibigan ni Ray ang lahat ng mga halimaw ng mag-isa at nakahinga sila ng maluwag, iniisip na tapos na ang lahat. Na-appreciate nilang lahat kung gaano kalayo ang narating nila dahil kay Ray kaya nila natalo ang mga halimaw na iyon. Gayunpaman, naantala sila ng bigla ang paglitaw ng isang madilim na presensya, na sinusundan ng ilang dark mages na nagsimulang gumamit ng kanilang mahika upang salakayin sila. Ang mga teenager ay nailigtas sa pamamagitan ng napapanahong interbensyon ng makapangyarihang sorcerers na nagsabi sa kanila na tumayo at magsaya sa palabas. Lumalabas na ang mga sorcerers ay nasira na ang isang dakot ng mga masasamang tao at dumating upang talunin ang huling batch. Ang unang sorcerer na gumawa ng aksyon ay si Carla, na tumalon gamit ang dalawang hugis karit na kutsilyo at inatake ang mga dark mage sa sobrang matulin na galaw na tinawag niyang lightning slash. Sumunod ay si Abigail, na ang mga espada ay humahaba sa mga tanikala ng maraming mga arrow kung saan ginawa niya ang nagninangas na apoy sa ilang mga arrow ng apoy. Gaya ng nakagawian, ginawang Barbie Playhouse ni Caroline ang battleground at inaakit ang mga halimaw sa isang malakas na pagsabog. Ang panghuling palabas ay ang medyo marahas na pag-atake ni Lydia kung saan nagpatawag siya ng maraming icicle blades, at pinagsama ang mga ito sa isang malaking blade kung saan niya hinahampas ang mga halimaw sa lupa. Ang lahat ng ito ay nangyayari habang si Ray ay nakikibaka pa rin sa Gluttony Guy, na nagpa siya na gawin ang lahat at baguhin ang kanyang katawan sa pinakasukdulang laki nito. Sa isang kamao, sinuntok ng halimaw si Ray sa hangin, at damapu ang kanyang katawan sa sahig. Nang makita ito, sinigawan ni Marian si Rebecca at sinisisi siya sa kasalukuyang sitwasyon dahil tumanggi siyang magsalita kapag kinakailangan. Sa sandaling iyon, itinaas ng halimaw si Ray sa pamamagitan ng paghawak nito sa leeg, ngunit si Ray ay mahiwagang nagpatawag ng isa pang espada, ipinapalagay ng kalaban na madaling itong mabali tulad ng nangyari sa iba. Sa sandaling iyon, inihagis ni Ray ang espada sa paa ng halimaw at naging dahilan upang ito ay nababalot ng yelo. Sa gulat ng halimaw, inatake siya ni Ray ng iba pang mga espada, at unti-unting nababalutan ng yelo ang buong katawan niya bago umabot ang yelo sa kanyang ulo.
Ang halimaw sa wakas ay umamin sa kahangahangang lakas ni Ray, at kaagad pagkatapos siya ay ganap na nagyelo. Hanggang sa mga sandaling ito, si Ray ay kumakapit ng husto sa kabila ng katotohanang dumudugo ang kanyang mga mata, kaya't inactivate niya ang Coral's Lock sa halimaw bago siya nawalan ng malay. Tinangka ni Rebecca na tulungan siya, ngunit sinabihan siya ni Marian na iwanan niya si Ray dahil sa una pa lang ay kasalanan niya na ang lahat. Dahil dito, nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang magkapatid, at sinabi ni Rebecca na napupuot siya kay Marian sa lahat ng problemang idinulot niya sa kanya. Gayunpaman, sa isang kisap mata, ang dalawang magkapatid na ito ay nagsimulang umamin na mahal nila ang isa't isa. Ngunit biglang kuminang si Rebecca, at ganoon din si Marian nang hawakan niya ang kanyang kapatid. Sa wakas ay bumalik si Liza kasama ang katawan ni Ivan at naging sanhi ng sobrang init ng katawan ni Rebecca, habang lumilikha ng mystical hedge sa paligid niya. Pagkatapos nito ay sinabihan niya si Ray na i-activate ang Chronos Lock sa kanya. Nahihiya si Rebecca sa pagsasabi ng mga kakilakilabot na bagay sa kanyang nakababatang kapatid, ngunit pinatahimik siya ni Ray sa pagsasabing ang lahat ay madaling kapitan ng gayong mga pagkakamali. Kalmado, naglapat siya ng halik sa labi nito at inactivate ang Chronos Lock. Ipinaalam sa ama ni Rebecca na ang kanyang mga anak na babae ay ligtas salamat sa Iceblade Sorcerer, kaya ipinadala niya si Alex upang ipaabot ang kanyang pasasalamat kay Ray. Nang maglaon ng gabing iyon, sina Amelia at Rebecca ay nagkaroon ng magkakaibigang pagtatalo tungkol sa kung sino ang may mas magandang pagkakataon na makuha ang puso ni Ray. Ipinaalala ni Rebecca sa kanya na siya ay nakatali na ngayon kay Ray habang buhay, at tinanong si Amelia kung kaya niya ang atensyon na nakukuha ni Ray mula sa maraming babae dahil siya ay isang mas mature na babae hindi tulad ng isang crybaby na si Amelia. Natapos nila ang pag-abot ng isang kasunduan para sa pinakamahusay na babae na manalo. Ngunit sinamahan sila ni Clarissa at Elise na galit na makita ang dalawang babae na nagtatalo tungkol kay Ray na parang wala silang pagkakataon. Sa dulo, lahat ng apat na babae ay naghihintay upang manood ng mga fireworks kasama si Ray. Kinabukasan, binisita ni Ray ang libingan ni Howard, ipinagtapat na hindi siya naniniwala na karapat-dapat siyang magkaroon ng pagkakataon sa kanyang bagong paaralan pagkatapos ng lahat ng buhay na nasayang niya sa larangan ng digmaan. Sinabi ni Ray na ang kanyang kakayahang mag-move on ay pasasalamat sa kanyang master, si Lydia, na umakay sa kanya sa kanyang kalungkutan upang gawin siyang mas malakas na tao ngayon. Sa wakas, sinabi ni Ray na nakahanap na siya ngayon ng mga taong nagmamahal at tumatanggap sa kanya nang hindi hinuhusgahan ang kanyang nakaraan, mga taong tinatawag na niyang kaibigan.